Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video, ating pag-usapan at bigyan ng opinyon ang mga eksena kahapon sa Quadcom hearing about war on drugs, kung saan ay finally umattend na si dating Pangulong Duterte. Umabot ng almost 13 oras ang Quadcom hearing kahapon at madaming naging kaganapan. Una na diyan ang pagkainis ni Duterte kay Trillanes na halos itapon niya ang mic kay Trillanes dahil sa sinabi ni Trillanes na ang war on drugs daw ay pawang pakitang tao lang ni Duterte. Pero sa totoo pala ay may mga Chinese drug lords siya na pinoprotektahan. Trillanes even presented the evidences ng bilyong pera na pumasok sa mga bank accounts ng pamilyang Duterte na galing daw sa isang Chinese drug lord. He concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Kaya naman nang tanungin si Duterte if he can sign a waiver to formally check their bank accounts, ay dun na siya nagalit at nainis. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi, Sampalin ko sa publiko. hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong galunan. Chairman. Mr. Bibigyan ko, President. no? Sasampalin ko sa Chairman. session suspended. Session suspended. Kaya... Sabi... Pero if we will look at the other angle of that incident, we can see na para kasing hinahamon ni Trillanes si Duterte, kaya siya nainis. Tingnan niyo si Trillanes mga kabayan. Sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong galunan. Chairman. Mr. Bibigyan ko, President. no? Sasampalin ko sa Chairman. session suspended. Session suspended. Kaya... Ewan ko ba, parang mga bata ang mga ito. Anyways, pero kung talagang walang tinatago si Duterte, why not ipacheck niya ang mga bank accounts nila? Kasi it looks like talagang meron silang mga Chinese drug lords na pinoprotektahan dahil na din sa daming mga nagtestify tungkol dito nung mga nakaraang Quadcom hearings, pati nga Bureau of Customs ay sangkot dito. Pero ito naman ang mga pahayag ni Duterte just in case daw mapatunayan ang mga bagay na ito. Your Honor, if there is an iota of truth, ayuta lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or summon to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Okay po, aabangan namin yan, and that would be really good for the country para wala nang mamunong Duterte sa bansa. Sunod sa mga eksena naman ay ang pag-amba ng kamao ni Duterte kay De Lima na para bang susuntukin niya ito. Iba na kasi doon niya kasi hindi mo kilala. Mr. President, may I remind you that please refrain from talking unless you are recognized by the Yes, I was chair. just making a statement. Yeah, Hindi ko siya nakilala, iba ng hair doon niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person. So the next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. Hindi ko siya nakilala, iba ng hair doon niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person.
So the next to interpolate. And then next eksena is about when De Lima was named the mother of all drug lords, which is a very derogatory accusation. De Lima called mother of all drug lords. Nakasulat po to at binabanggit po. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? According sa report ay mga tao po natin sa Malacanang ay Sino, si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords? Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga, initially consummated illegal drug trading, inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador De Lima ho yun noon, noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords, the beloved drug trade queen. Ano pong nangyari doon sa mga nagpapusa sa akin? Yung mga beloved convicts, mga, nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano-ano mga sinabi nila, na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice, si Vitaliano Aguirre. At meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap dun sa mga nagtestigo against me. So that is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. This is one of those things to really not like about Duterte. Wala siyang respeto sa babae. Lalong-lalo na kay De Lima, wala siyang respeto. Grabe. Actually, with all of these disrespectful words and gestures niya kay De Lima, ay lalo lang nating nakikita na insecure siya sa kanya kasi she is a threat to him. Biruin mo ang dami nilang inakusa kay De Lima na kung ano-ano about drugs at kinulong pa siya for almost 7 years. Pero lahat ng mga drug cases na sinampa sa kanya ay wala namang napatunayan, mga kabayan. Instead, yung mga witnesses against her, di ba binawi lahat ng mga akusasyon nila? 4 na witnesses ang nag-recant ng kanilang mga testimonies kasi wala namang mga pruweba, kasi sinet up lang talaga siya? Just imagine, kinulong nila si De Lima for almost 7 years. Doon na siya inabot ng 60th birthday niya, tapos hindi pa siya pinayagang umattend ng graduation ng anak niya, nang dahil lang sa mga maling akusasyon na yan. Kahit ako before, akala ko talaga kriminal si De Lima dahil sa mga news noon. Pero it turns out pala na mukhang si Duterte pala talaga ang father of all drug lords. Kaya grabe talaga pagkasalbahe ni Duterte. It was so unbecoming, that was offensive. Kasi talaga namang wala siyang any sense of decency. Ang tawag dyan, bankruptcy, indecency. Na wala naman akong ginagawa sa kanya. Tapos ganun ang reaction niya. At isa pa pong tawag dyan, kaduwagan. Isa siyang duwag. Tama po kayo dyan, former Senator Leila De Lima. I feel your pain and I salute you. Super exciting talaga ang mga kaganapan ngayon about war on drugs investigation. And I do believe that there's still more to know and to discover. And with all of these, ito lang naman ang kahilingan ni Duterte. Pakinggan natin ang challenge niya. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation.
And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Pwede ba kayang pagbigyan na lang siya sa challenge na yan and just let ICC take it forward? At pwede ba bilisan nila? Kasi tama naman si Duterte na baka nga naman mamatay na siya tapos hindi pa tapos ang investigation and so hindi na din makakamit ang justice para sa mga victims. Siguro naman we have heard enough na and that evidences are sufficient already for the ICC to take over. Malinaw naman that the war on drugs is a huge case against humanity and that the Dutertes are protectors of Chinese drug lords based on the evidences presented. Sabi ko nga sa previous video ko, Digong Duterte has got nothing to lose anymore. He's old already. Nadaanan niya na lahat ng matataas na posisyon sa government. At mukhang tanggap naman na niya kung hulihin siya ng ICC. Kasi if there will be another hearing na naman, ay same answers lang din naman ang isasagot ni Duterte. At same behaviors lang din ang gagawin niya. Kita naman natin kung paanong paulit-ulit na kailangan siyang sitahin during the hearing sa mga bagay na dapat ay alam niya in the first place, since he's a former prosecutor. And also, waste of time and government resources lang yan, lalo at umaabot ng napakahabang oras ang hearing. Pero hindi din naman maipagkakaila na mas maayos ang naging hearing sa Quadcom compared sa Senate hearing. Kaya para sa akin lang, nawa ay mag-take over na ang ICC. Thank you for watching mga kabayan. Please comment down your opinions below.